Ang kwentong ito ay hango sa totoong buhay. Mula ito sa isa nating kabayan na itago na lang natin sa pangalang Arman. Walang eksaktong taon, probinsya ng Capiz. Arman, linisin mo yung kabilang kwarto. Sa makalawa darating ang Tio Diego mo. Wika ni Mang Dado. Opo lolo, teka. Di ba siya po yung kapatid ni mama na sundalo? Yung nakulong? Tugon ni Arman. Oo apo, siya nga yun. Huwag nang maraming tanong. Sundin mo na lang ang inuutos ko. Nakatira si Arman sa kanyang lolo Dado dahil malapit lang sa bayan ang kanilang tahanan. Nang mga panong ito, nag-aaral ng sekundarya ang binata. Mula sa angkan ng mga sundalo at pulis si Arman, ang kanyang ama, kasalukuyang naglilingkod bilang pulis sa bayan, samantalang ang nanay naman nagtatrabaho bilang nurse sa kampo ng mga sundalo. Retiradong pulis si Mang Dado. Dahil sa reputasyon ng pamilya, iginalang sila ng mga taong bayan. Mataas ang tingin ng mga tao sa kanila, maliban na lang sa isang anak ni Mang Dado, si Diego. Pumasok ito ng militar, ngunit kalaunan ay nakulong dahil sinalakay nila ang isang baryo. Pinagpapapatay ang mga tao na walang kalaban-laban. Ito ang kumalat na balita, pero walang nakakaalam ng totoong pangyayari, maliban na lamang kay Mang Dado. Atras tayo ng 2 taon. Nang mga sandaling ito ay nagpapahinga si Mang Dado habang nakaupo sa beranda. Nakita nitong may papasok sa kanilang bakuran. Marahang naglalakad ang tao at panayang lingon sa likod. Sa pag-aakalang magnanakaw, dali-daling tumayo ang matanda. Kinuha ang rifle na nakatago sa likod ng pintuan. Binuksan ni Mang Dado ang ilaw sa beranda. Tinutukan ng baril ang lalaki. Nagtaas ito ng kamay at lumuhod. Marahang ibinaba ang dalang gamit. Tinanggal ang sombrero. Diego! Anak nang, alam mo bang kamunti ka na kitang barilin? Hindi ba nadestino ka? Anong ginagawa mo dito? Sa loob ko na ipapaliwanag, tay. Papasukin niyo ako. May sugat ako sa tagiliran. Nanlaki mga mata ng matanda. Nang masipat ang tumutulong dugo sa tagiliran ng binata, inalalaya ni Mang Dado ang anak papasok ng bahay. Ano bang nangyari sa'yo? Bakit ka ba umuwi dito? Saan mo nakuha ang sugat na yan? Napainkwentro po kami ng tropa ko, tay. Nakatanggap kami ng impormasyon tungkol sa isang baryo. Ayon sa ulat, pugad daw ng mga rebelde. Pero mas malala pala sa rebelde yung nadatna namin eh. Mas malala sa rebelde. Anong ibig mong sabihin? Ewan ko kung maniniwala ka, tay. Pero yung baryong sinalakay namin, kanlungan ng mga aswang. Naubos ang lahat ng kasamahan ko eh, maliban sa aming 2 ni Abner. Sa katunayan, siya ang nagligtas sa akin. Dinala niya ako sa pagamutan. Mga aswang? Paano mo nasabi, Diego? Hindi sila tinatabla ng bala. Saksing buhay ako, tay. Ilang beses kong binaril ang isang babae sa ulo. Pero paulit-ulit siyang bumabangon. Paano kayo nakaligtas? Dahil kay Abner. May tangang mutya ang taong yun. Siya ang unang lumaban sa mga aswang. Sugatan din siya eh. Pero nagawa naming makaalis sa lugar. Hindi ko alam kung ano nangyari. Dahil bago siya madala sa ospital, nawala na ako ng malay. Nung una, ayoko pang maniwala sa kanya. Pero nung nakita ko kung paanong lapain ng isa sa mga taga-baryong kasama namin, doon na ako lubusang naniwala eh. Anong baryo ba ang tinutukoy mo? Saan banda? Gawing kanluran. Mga 1,200 yarda mula sa mismong kabisera ng bayan. Mabaging langit. Anong pumasok sa isip ng opisyal nyo? Bakit binigyan niya ng permiso ang pag-atake? Yun nga ang mali namin, tay.
Dahil nang matanggap namin yung impormasyon, nasa patrolya kami ng tropa eh. Hindi na namin pinagbigay alam sa kampo ang ulat. Basta kaming sumugod eh. Dahil dito malamang, huli na ko tay. Eh bakit ikaw? Sino ba ang nagbigay ng utos? Ako ang platoon leader tay ng mga oras na yun. Kaya ako nagbaba ng utos sa mga kasama. Dinampot ni Mang Dado ang walis. Pinalo sa ulo ang binata. Kung hindi ka ba naman sandamukal ng gunggong, bakit hindi ka nakipag-ugnayan sa kampo? Sira ang tuktok mong bata ka. Halayusin mo yung sarili mo. Isusuko kita ngayon din. Kaya iyan ka talaga, Diego. Si tatay naman sa dami ng ipapalo sa akin, walis pa talaga eh. Oo na po, ito na. Nga pala, iniwan ni Abner sa akin tong kwintas niya. Hindi ko alam kung ano to eh. Kwintas? Teka, kahoy na Mutya! Mutya ang isang to ah. Nakakita na ako ng kagaya nito eh. Hindi ako maaaring magkamali. Mutya ng tugas ng narang binigay sa'yo ng kasama mo. Pero wag mong ibay ng usapan. Kailangan panagutan mo ang ginawa mong mali. Dinala ng matanda ang anak sa impila ng militar para isuko. Wala namang naging reklamo si Diego. Alam niyang mali din ang ginawang paglusob dahil hindi sinabi sa mga nakakataas. 3 taong pagkakakulong ang naging sentensya ng binata. Binigyan ito ng pagkakataong makabalik sa militar sa oras na mabuno ang sentensya. Ngunit iba ang nasa isip ni Diego ng mga oras na yun. Ngayong nakakulong ka na, pag-isipan mong mabuti ang mga kilos mo, Diego. Hindi basta-basta ang maging sundalo. Hindi puro tapang ang dapat pairalin. Pasalamat ka, nabigyan ka pa ng pagkakataong manilbihan pagkatapos ng sentensya mo. Sa palagay ko tay, hindi na ako babalik sa serbisyo. May mas mahalagang bagay akong dapat asikasuhin eh. Pagkatapos po nito tay. Ito ang naging usap ng mag-ama. Binuo ni Diego ang kanyang sentensya hanggang sa makalaya. Balik tayo sa kasalukuyan. Ngayong araw po yung uwi ni Tio Diego. Hindi po ba uuwi si nanay at tatay? Hindi rin ako sigurado eh. Papalapit na ang eleksyon, masyadong magulo ang paligid. Lagi naman pong ganun, wala namang bago. Habang nag-uusap ang maglolo, isang sasakyan ang huminto sa harapan ng tahanan. Bumaba ang isang binata na nakasuot ng itim na sando. Puno ng tato ang braso. Napakahaba ng buhok. Sino kaya tong sanggano na to? Wala naman akong ibang inaasahang bisita ngayong araw ah. Nanlaki mga mata ng matanda nang makilala kung sino ang paparating. Magandang umaga tay, pasensya na. Ay! Aray! Ano ba naman yan tay? Bitawan nyo nga yung walis. Para akong bata sa ginagawa nyo eh. Eh paanong hindi ka gaganyanin? Tignan mo nga yung itsura mo, dati kang sundalo, Diego. Ngayon mukha kang sanggano. Pinangatawanan mo na nga ang hindi pagbalik sa serbisyo ah. Eh pasensya na po tay, buo na po yung isip ko eh. At saka, wala kasing matinong barbero sa loob. Eto mga tattoo ko, mamaya ko po ipapaliwanag sa inyo. Nga pala, may darating akong bisita. Ewan ko sa'yo, Diego. Hala, pumasok ka sa loob ng bahay. Eh, maligayang pagbabalik. Napangiti si Diego. Niyakap ang ama. Maraming salamat po tay. Teka, si Arman ba to? Ang laki mo na. Siguro marami kang babae ano? Hindi po tiyo. Pag-aaral po muna. Gusto ko maging kagaya nyo eh. Seryoso? Gusto mo maging sanggano? Hindi po. Maging sundalo. Palabiro po pala kayo. Masanay ka na sa chewin mo. Kahit malaki ang katawan niyan, isip bata yan. Hindi naman po tay. Halika na Arman, pagkatapos kumain punta tayo sa ilog. Gusto kong maligo eh. Nakita mo na. Ay nako. Ay, sino nga pala yung bisita mo? Ay oo nga pala tay. Kung naaalala niyo si Abner, yung sinabi ko sa inyo noon. Ah oo, yung nagbigay ng mutya sa'yo. Nasa na nga pala yon?
Nagkita kami sa kulungan eh. Sumuko din siya halos isang araw matapos akong hatulan. Sabay kaming nakalaya. Pero may aasikasuhin pa siya sa bayan eh. Kaya nauna akong umuwi. Ganun ba? Arman, pasensya na po ha. Pakilinis uli ng isa pang kwarto. Hindi mo naman kasi sinabi na may bisita ka eh. Wala pong problema, Lolo. Ako nang bahala doon. Sige na, Arman, mamaya pagkatapos mo ha, punta tayo sa ilog. Sige po, Tio Diego. Mabilis na umalis si Arman. Nang wala na doon ang binata, pinagpatuloy ng dalawa ang pag-uusap. Ano nang balak mo, Diego? Hindi ka na babalik sa militar. Anong gagawin mo? Balak naming balikan yung baryo, Tay. Malakas ang kutob ko. Buhay pa yung mga taga roon eh. Sira ulo ka talagang bata ka. Kamuntikan ka nang mamatay nung unang beses kayong sumugod. Ngayon uulitin mo na naman. Alam ko po yun, Tay, pero ngayon hindi na ako mapapahamak. Nakikita niyo po yung mga tattoo sa katawan ko. Mga dasal yan. Pangproteksyon ng mga yan. Itinuro sa akin ni Abner kung paanong gagamitin yung mutya ng Nara. Ang totoo, matagal na din naming balak na salakayin ng baryong yun eh. Pero wala kaming sapat na puwersa at kaalaman. Sigurado ba kayo sa gagawin nyo? Pinag-aralan ni Abner ang baryo, Tay, bago siya sumuko. Nalaman niya ang kainaan ng mga nakatira doon eh. Marami nga sila, pero hindi nila kayang lumaban kapag tirik ang araw. At yun ang gagamitin naming pagkakataon. Siguraduhin mo lang na hindi malalagay sa kahihiyan ng pamilya natin, Diego. Alam mo kung paanong iningatan ng mga kapatid mo ang kanilang apelyido. Huwag kang mag-alala, Tay. Hindi malalaman ng publiko ang gagawin namin ni Abner. Pag-uusap ng dalawa. Lingid sa kalaman ng mga ito. Naririnig ni Arman ang kanilang pag-uusap. Nagkunwari ito na walang alam. Maya-maya ay may humintong sasakyan. Dali-daling pinagbuksan ni Arman ang kanilang panauhin. Nandito na pala si Abner, Tay. Buddy, tuloy ka. Nga pala tatay ko, dating kolonel. Napatingin si Mang Dado. Malahiganting lalaki ang nakatayo sa kanyang harapan. Matipuno ang katawan. May mga pilat sa muka. Narinig ko na po ang tungkol sa inyo. Ako nga pala si Abner. Tumuloy kayo. Pagpasensyahan mo na ha. Puro pandak ang nakatira sa bahay eh. Ingatan mo na lang ang Hindi na ituloy ng binata ang sasabihin. Biglang kumalabog ang kisame. Ay, naku, pasensya na po kayo. Hindi ko nakita ang ilaw. Hayaan nyo, ayusin ko na lang po mamaya. Hindi na. Huwag mo nang isipin yan, maupo ka. Sandali lang, kukuha ko ng kape. Maya-maya ay bumalik si Mang Dado. Inabot kay Abner ang isang tasa ng kape. Maraming salamat po. Nga pala, may ibang tao bang nakakaalam ng pag-uwi mo ngayon? Wala, buddy. Si tatay lang sa kayo mga kapatid ko. Mabuti naman. Hindi rin tayo magtatagal dito, buddy ha. Mga ilang araw lang. Sapat na siguro yun para makapaganda tayo. Naunawaan ko, buddy. Pasensya na tayo ha. Pero hindi kami magtatagal dito eh. Bakit ba kailangan yung gawin ang bagay na ito? Pwede nyo naman silang hayaan na lang. Hindi po, Manong. Salot ang mga aswang na yun. Marami na silang pinatay at hindi na po namin hahayaan na madagdagan pa mga biktima nila. Ipinaliwanag din ito ang dahilan kung bakit nila sinugod ang baryo nang hindi nagbibigay alam sa mga nakakataas. Ayon sa binata, humingi ng tulong sa kanila ang kapitan ng mismong baryo dahil unti-unting inuubos ng mga aswang ang alaga nilang hayop. Natakot ito na baka dumating sa punto na wala na silang makain. Mga tao naman ang kanilang pagdiskitahan. Kaya kami kumilos nang hindi nagsasabi. Kaso lang malaking pagkakamali ang ginawa ko. Marami sa mga kasama namin ang napahamak. At ito ang dahilan kung bakit namin sasalakayin ng baryo. Magagawa lang namin ni Abner ang bagay na yun
kapag wala na kami sa militar. Delikado ang pakay nyo. Kung sakaling magtagumpay ang plano at mapatay nyo silang lahat, anong iisipin ng mga tao? Wala kang dapat alalahanin, Manong, dahil sekreto ang gagawin naming pagkilos. Hindi ko alam kung maniniwala ako. Pero kung yan ang sa tingin nyong tama, gawin nyo. Mag-iingat lang kayo. Matapos ang pag-uusap, tinupad ni Diego ang pangako sa pamangkin. Sinamahan niya ito sa ilog at naligo. Nang mga sandaling iyon ay kasama nila si Abner. Nagulat ang mga tao dahil noon lang nakita ang kaibigan ni Diego. Malahigante. Idagdag mo pa ang matipunong pangangatawan. Kahit sinong makasalubong ay siguradong matatakot. Payapa ang lugar niyo, Diego. Mas gugustuhin kong tumira sa ganitong lugar. Ito mismo ang dahilan kung bakit pinili kong sumama sa iyo, Abner. Ayokong umabot sa punto na manganib ang bayang ito dahil sa pakana ng mga aswang. Tama ang naging desisyon mo, Diego. Magtiwala ka lang sa gamit na binigay ko sa'yo, pati na rin sa mga dasal na nakaukit sa katawan mo. Pag-uusap ng dalawa. Matapos ang ilang araw ng pagpapahinga, nagpaalam na ang mga ito. Hindi na ako pipigil. Hindi na ituloy ng binata ang sasabihin. Biglang dumating ang kapatid ni Diego. Tatay, Diego! Mabuti naman naabutan ko kayo. Hindi kayo maniniwala sa sasabihin ko. Alam mo palang hindi kami maniniwala wag mo nang sabihin. Si tatay talaga puro biro Seryoso ako. Rumisponde ako sa isang patayan sa kabilang baryo. Isang pamilya ang walang awang pinagpapapatay. Anong hindi ka paniwala doon? Wakwak ho yung sikmura ng mga biktima Yung mga bata, halos wala nang lamang loob. May mga kagat sa ligang ilan sa kanila. Usap-usapan ng mga tao sa paligid, aswang daw po yung may gawa. Pulis ka, Mando. Naniniwala ka sa mga haka-haka. Paniwalaan mo ang resulta ng investigasyon. Alam ko po yun, Tay. Pero may mga bakas na nakita sa paligid Mga yabag ng paa mula sa malaking aso. Di nasagot na ang tanong mo. Pwedeng malaking aso ang lumapa sa mga yon. Tayong bakas. Kasing laki ng kamao ng tao. Nanlaki ang mga mata ni Mang Dado. Dali-daling pinuntahan nila Diego ang pinangyarihan ng krimen. Nakumpirma ni Abner na hindi pangkaraniwang hayop o tao ang may gawa nun. Walang duda, Diego. Aswang ang may gawa nito. Nandito na sila sa bayan nyo. Hindi malabong mangyari to, Abner. Ilang taon tayong nawala. Marahil nakabawi na sila ng lakas. O hindi kaya naman, sinundan nila tayo dito. Mukhang hindi na natin kailangan bumalik sa baryong yun, buddy. Halika, bumalik na tayo sa tahanan. Pag-uusap ng magkaibigan. Pagdating sa tahanan, naglagay ng mga pangontra si Abner sa bawat sulok. Nag-iwan din ito ng lana para malaman nila kung may paparating na aswang. Para saan ang lanang yan, Abner? Kukulo ang lana sa oras na may lumapit na aswang. Huwag kayong mag-alala. Balot ng proteksyon ng paligid ng tahanan. Hindi sila makakapasok. Tapos na ako sa paghahanda, Diego. Halika na. Saan kayo pupunta? Kami ang tutugi sa kanila, Tay. Hindi ko nahahayaan na madagdagan pa ang biktima nila sa bayang ito. Umalis ang magkaibigan. Inikot ang buong bayan. Ngunit wala silang nakitang aswang ng gabing iyon. Hindi sumuko ang dalawa. Inabot na ng madaling araw. Hindi pa rin nila nakita ang aswang. Masyadong mailap ang mga lintik. Isa lang ang ibig sabihin nito. Alam nilang tutugisin natin sila. Tama nga ang hinala ko. Tayo ang pakay ng mga aswang, Diego. Paano mo ba nasabi, buddy? Kung hindi tayo ang pakay nila, walang habas na pananalakay ang gagawin ng mga yon.
Ang nangyaring patayan ay simpleng pagpaparamdam lang ng kanilang lakas. Kung talagang tayo ang pakay ng mga yon, bakit hindi sila magpakita? Mautak ang mga aswang, Diego. Kung saan ka hindi handa, doon sila sasalakay. Malakas din ang pakiramdam ko na hindi iisa ang aswang na nandito. Maaring isang pangkat o isang kawan. Posible yan, Abner. Kaya kailangan nating silang mahanap sa lalong madaling panahon. Ayoko madamay ang pamilya ko. Nagpa siya ang dalawa na umalis ng bayan dahil alam nila hahabulin sila ng mga nilalang. Nagtungo ang mga ito sa malayong lugar kung saan wala gaanong tao. Tinanggal ni Abner ang mga suot na pangontra, nagsilbing pain sa mga kalaban. Nagkunwaring tulog ang dalawa. Inantay ang susunod na mangyayari. Lingid sa kaalaman ng mga ito, nakasunod sa kanila ang pamangkin ni Diego, si Arman. Ilang sandali lang kumulo na ang hawak na lanahan ni Abner. Pasimple nitong hinawakan ang kanyang itak. Patuloy na pinakiramdaman ng paligid. Laking gulat ng dalawa. Biglang nakarinig ng malakas sa sigaw. Teka, boses ni Arman yun ah. Anak ng... Dali-daling bumangon ng binata pero inawat ito ni Abner. Sandali lang. May kakayahang gumaya ng boses sa mga aswang, Diego. Maaring nililin lang nila tayo. Tama ka, Abner. May alam akong paraan para malaman natin kung si Arman nga ang sumisigaw. Arman, kung naririnig mo ko, sagutin mo ang tanong ko. Anong ginagawa mo? Akong bahala, buddy. Matalinong bata si Arman. Hindi siya basta-basta matatakot eh. Sagutin mo ang tanong ko, Arman. Ilan ang nunal ko sa likuran? Nagulat si Abner nang biglang sumagot ang binata. 6 tiyo, 4 sa may buhok at 2 patay. Nagkatinginan ang dalawa. Kagad natukoy ang kinaroroonan ni Arman. Hindi lang basta tanong ang binigay ko kay Arman. Sekretong salita ang mga yon, Abner. Tignan mo ang malalaking bato na yon. 4 na may tumutubong damo at 2 malalapad. Nasa gitna ng mga yan si Arman. Nakatago sa bawat bato, mga kalaban. Lahi nga kayo ng mga militar. Ano pang inaantay mo? Dali-daling sumugod si Diego. Walang pasabi, sinabuyan nito ng asin ang unang bato kung saan nagtatago ang isa sa mga kalaban. Napasigaw ito at kagad lumabas. Nagulat ang nilalang dahil itak ni Abner ang kagad na sumalubong sa kanya. Hawak-hawak nito ang ulo ng aswang habang nakatayo sa malawak na kapatagan. Kung talagang matatapang kayo, bakit hindi nyo ko harapin? Magsipaglabas kayo! Isa-isang dumungaw ang mga aswang. Dali-dali namang tumakbo si Arman papunta sa kinakatayuan ni Diego. May isang aswang na nakasunod sa binata na kagad namang pinigilan ni Diego. Sinalubong niya ito at pinagbababaril. Bagaman alam ng binata na hindi tatabla ng kalaban, ginawa niya ito upang tuluyang makapunta sa ligtas na lugar ang pamangkin. Hinarap ng magkaibigan ang mga aswang. Isinuot ni Abner ang kanyang mga pangontra at walang pagdadalawang isip na sumugod. Malalakas ang mga ito, ngunit dahil sa tangang gamit ng 2 magkaibigan, nagagawa nilang makipagsabayan ng atake. Nanonood lang si Arman ng mga sandaling iyon habang nakatago sa bato. Parang nasa pelikula ang binata habang pinagmamasdang makipagsagupaan ang tsuhin at ang kaibigan nito. Binitawan ni Abner ang kanyang itak. Gamit ang purong lakas, hinawakan nito sa ulo ang isa sa mga aswang. Inihampas sa bato. Nadurog ang bungo ng nilalang sa sobrang lakas ng pagkakahampas ng Ginoo. Malahalimaw ang lakas na ipinapakita ni Abner. Hindi naman nagpatalo si Diego. Gamit ang mutya ng Nara,
Walang pagdadalawang isip nitong sinalubong ang mga kalmot at kagat ng mga aswang. Nagtaka ang mga nilalang dahil hindi tumatalab sa binata ang kanilang matatalas na kuko. 6 bakal ang katawan ng binata. 6 laban sa 2 ang naging laban. Maliban sa 4 na unang nagpakita, may 2 pang nakatago sa kakahuyan. Ngunit hindi naging hadlang ang kakulangan sa bilang para talunin ng magkaibigan ang mga aswang. Hindi na rin nila binigyan ng pagkakataong makatakas ang mga nilalang. Dinampot ni Abner ang kanyang itak. Dinasalan nito. Pinugutan ng ulo ang mga kalaban. Kumuha ng langis si Diego. Ibinuhos sa katawan ng mga aswang sabay sindi. Nagliyab ang paligid hanggang sa tuluyang matupok ang mga patay na katawan ng kalaban. Siniguro ng 2, walang matitirang palatandaan na naganap ang labanan. Matapos ang nakakapagod na sagupan, nagpahinga sandali ang 2. Lumapit naman si Arman dahil sa ginawa nitong pagsunod. Isang malutong na kutos ang binigay ng tiyuhin. Aray ko naman, tiyo. Ang sakit nun ah. Bagay lang yan sa matigas ang ulong kagaya mo. Pero mahusay ang ginawa mo ha. Pinaira lang presensya ng pag-iisip. Hindi mo hinayaang pangibabawan ka ng takot. Si Lolo Dado ang nagturo sa akin nun eh. Ang sabi niya sa oras ng panganib, manatiling kalmado dahil wala kang magagawang tama kapag nagpadala ka sa pagkataranta. Tama ka, pero bakit ka sumunod sa amin? Matagal ko na po kasing naririnig kay Lolo Dado ang tungkol sa inyo. Matapang daw po kayo, walang kinakatakutan. Aba syempre, gusto kong makita ng personal. Mali pa rin ang ginawa mo. Delikado, Arman. Sa susunod magpaalam ka. Teka sandali, akala ko ba pinangangaralan mo ang pamangkin mo? Ang dating sa akin parang kinukonsente mo ba? Matigas ang ulo ng batang to, Abner. Kahit anong gawin mong pagpigil, hindi uubra. Halika na, umuwi na tayo. Laking pasasalamat ni Mang Dado dahil nakabalik ng ligtas ang magkaibigan. Kasama si Arman, kaso nga lang nakatikim ito ng pangaral sa matanda. Bagaman nagawa nilang pigilan ang mga aswang, alam ni Abner na hindi pa tapos ang laban. Hindi dito natatapos ang lahat, Diego. Kaya hindi ako titigil sa pagtugi sa kanila. Asahan mo ang tulong ko, buddy? Nandito lang ako. Alam mo kung saan ako hahanapin. Pag-uusap ng 2 bago tuluyang umalis si Abner. Hindi na muling bumalik sa serbisyo si Diego. Sa halip na masukan ito bilang bodyguard ng alkalde sa kanilang bayan. Sa paglipas ng taon, wala nang paramdam mula sa mga aswang. Hindi na rin bumalik si Abner. Si Arman ay pumasok sa PMA at kalaunan ay naging sundalo. Paano ba yan, Tio Diego? Mas mataas na ang ranggo ko sa'yo. Ay! Aray! Biglang kinutusan ni Diego ang pamangkin, kaya hindi na nito naituloy ang pagyayabang. Bagay lang sa'yo yan. Hindi porket tenyente ka na, aastaan mo ko ng ganyan. Pero binabati kita, Arman ha. Tandaan mo lang ang lahat ng itinuro ko sa'yo. Pairalin ng utak sa lahat ng bagay. Mag-isip muna, huwag tira ng tira. Makinig ka sa tiyuhin mo dahil yan ang malaki niyang pagkakamali. Maging mabuti kang sundalo na inaalala ang kaligtasan ng karamihan, hindi para sa pansarili lang. Naunawaan ko po, Lolo. Salamat po sa lahat ng mga payo ha. Sa'yo din po, Tio Diego. Pero mas mataas na ang ranggo ko sa'yo. Napapangiti na lang si Arman sa tuwing maaalala ang mga tagpong ito. Dahil matapos ang pagdiriwang, nagpaalam si Diego. Hindi na ito muling nakabalik. Walang nakakaalam kung saan nagpunta ang Ginoo. Gayunpaman, hindi malilimutan ni Arman ang lahat ng payo at turo nito. Maging ang engkwentro nila sa mga aswang. Lahat ng masasayang alaala sa tiyuhin at sa kaibigan nitong si Abner.
Maraming taon nang lumipas, naging matagumpay na opisyal ang binata hanggang sa may talaga bilang 21st Special Forces ng militar. Nang mga sandaling ito, nakaharap si Arman sa larawan ni Diego habang nakasuot ng bagong uniforme. Mabuti na lang at wala ka dito, Tiyo. Dahil kung hindi, makakatikim na naman ako ng kutos pag narinig mo yung sasabihin ko. Suot ko ngayon ang uniforme mo. Pero nakasabit na ang simbolo ng isang batalyong commander. Nataasan na naman kita. Dade! Aray! Sino may gawa nun? Aba, bakit bayangal ka? Siguradong yan ang gagawin ng chowin mo. Pero binabati kita, Arman. Tumulo ang luha ng binata. Naalala nito ang lahat ng hirap, pasakit na pinagdaanan para lang makuha ang posisyon. Kalakip sa mga luwang iyon, panghihinayang dahil wala sa tabi ang kanyang taong inidolo. Gayunpaman, nanatili sa puso ng binata ang lahat ng alaala nang minsan niyang makasama ang tsuwing si Diego, ang taong nakipaglaban sa mga aswang. Gamit ang isang tangan, namut siya ng nara. Ang susunod na kwento, mga kabayan, ay mula sa dati nating istorya. Kung sakaling napakinggan na, pwedeng skip ang kwento. Ito ay tungkol sa kinakatakutan ng mga rebelde. Para ito sa mga kabayan natin na gustong magmarathon. Simulan na ang kwento. Ang kwentong ito ay hango sa totoong buhay. Mula ito sa kakilala ng pinsan ni JR na itago na lang natin sa pangalang Areneo. Taong 1975. La Castellana, Negros Occidental. Kasagsagan ng pananalakay ng mga rebelde. Nababalot ng takot ang kapaligiran. Parot parito ang mga militar. Maya-maya ay nagkakaroon ng inkwentro, lalong-lalo na sa kabundukan. Nasa edad 15 si Erneo ng mga sandaling ito. Nasaksihan ng binata ang karasang dulot ng digmaan kontra sa mga rebelde. Mariing sinuyod ng mga sundalo ang kabundukan ng La Castellana upang mahuli ang mga taong lumalaban sa gobyerno. At dito nakilala ni Areneo ang isang tao na merong kakaibang kakayahan. Kakahupa pa lang ng operasyon ng mga sundalo. Sunod-sunod na sasakyan ang dumaan sa kalsada. Karga ang mga sugatan at bangkay ng kapwa sundalo, pati na rin ng rebeldeng nakipagbakbakan sa kabundukan. Nako, eto na naman ang mga sasakyan. Mukhang marami ang napatay ng berdugo ah. Berdugo, tay? Sino yung tinutukoy mo? Di ba mga sundalo at rebelde lang ang nagbabakbakan sa kabundukan? Nakatira ang mag-ama sa paanan ng bundok, kung saan madalas ang sagupaan ng mga rebelde. Medyo malayo naman ito, kaya hindi rin sila nangangamba na baka masalabat ng bala mula sa magkabilang panig. At isa pa, napapaligiran ng makapal na tubuhan ang kanilang tahanan, kaya hindi na ito gaanong napapansin ng mga militar at rebelde. Maliban na lang kung titignan ito mula sa itaas, o hindi kaya naman pagkatapos matabas ng mga tubo. Mamaya makikita mo siya. Kadalasan, bumababa ng bundok ang taong sinasabi ko para bumili ng tuba. Dito siya dumadaan para makaiwas sa maraming tao. Hindi naman ito gaanong binigyan ng pansin ni Areneo. Sa halip nagpaalam ito sa ama na kukunin ang kanilang alagang kalabaw. Habang naglalakad pababa ng sapa, napansin ng binata ang mga kalalakihang naglalakad. Lahat sila ay merong dalang baril. Dali-daling nagtago sa pilapil ang binata dahil alam niyang mga rebelde ang mga ito. Pinagmamasdan ni Erneo ang gagawin nila, na tila ba may kung anong hinahanap. Inantay niyang makalampas ang mga kalalakihan
Pagkatapos nun, dali-dali itong nagpunta sa pinagtatalian ng kanilang kalabaw. Mabilis na inila ng binata ang kalabaw upang makauwi bago pa bumalik ang mga rebelde. Ngunit habang papanik ito ng burol, nakita nito ang isang lalaking nakadapa sa damuhan. Nilingon ni Araneo ang dinadaanan para masigurong walang nakakakita sa kanya. Matapos nun, dali-dali niyang inalalayan ang lalaki. Isinakay sa likod ng kalabaw, dinala sa kanilang tahanan upang tulungan. Nagulat si Mang Tobias nang makita ang lalaki. Hindi ito makilala dahil sa dami ng dugong kumalat sa kanyang muka. Sino ang taong yan, Araneo? Baka mamaya rebelde yan ha. Nako, mayayari tayo sa mga militar. Sa palagay ko po tay, mukhang hindi naman eh. Wala namang palatandaan na rebelde. At isa pa, wala rin siyang armas oh. Siguro tay, nadamay lang sa engkwentro yung taong to eh. At dahil malayo sa bayan, pinili nitong ipatawag ang albularyo sa kanilang baryo. Ang pangalan nito ay Tatang Serino. Habang inaantay ang pagdating nito, nilinis ni Mang Tobias ang katawan ng lalaki. Maya-maya pa, dumating na si Araneo kasama ang manggagamot. Direkta itong pumasok sa loob ng bahay. Nakita ang walang malay na pasyente. Tadtad ng sugat ang katawan nito, na tila mula sa matatalas na patalim. Bagay na ipinagtataka din ni Mang Tobias. Kung nasa labat sa engkwentro ang taong yan, bakit naman wala siyang tama ng baril? Tama ka. Ang mga sugat na ito ay gawa ng patalim. Napakatalas ng sandatang iyon dahil napakalinis ng sugat. Sa oras na magsara ang mga ito, wala kang makikitang pilat. Kung ganun ho, sinong may gawa niyan sa kanya? Mabuti pa, kumuha ka ng ilang pang-ilaw nang makita ko mabuti ang gagawin. Kailangan tahiin ang mga sugat na ito. Kumuha ka ng ilang hibla ng buhok mula sa buntot ng kalabaw. Mabilis na kumuha si Araneo ng mga kandila. Kasama nito ang hibla ng buhok mula sa buntot ng kalabaw. Pagbalik sa silid, sinimulan ni Tatang Serino ang panggagamot. Tinahin nito ang mga sugat hanggang sa tuluyang maampat ang pagdurugo. Habang nililinis ang balat ng pasyente, biglang napatingin ang manggagamot kay Mang Tobias. Tobias, mukhang hindi pangkaraniwang tao ang napulot ng anak mo. Ano? Anong ibig mong sabihin, Tatang Serino? Ang taong ito, walang iba kung hindi si Ramon, ang kilalang berdugo ng mga rebelde. Mabaging langit, ano ang naisip mo, Araneo? Bakit mo siya tinulugan? Hindi ko naman po alam eh. Ang alam ko lang, kailangan ko siyang tulungan. At saka, hindi naman siguro tayo sasaktan ng taong yan eh. Hindi mo kilala ang taong ito. Mahigit 100 sundalo ang pinatay niya. Yan ang usap-usapan sa kabisera at kasalukuyan siyang pinaghahanap ng mga sundalo. Bago ko makita yung taong yan, napansin ko yung grupo ng mga rebelde sa sapa na parang mayroon silang hinahanap eh. Mabuti na lang hindi nila ako napansin. Kung hinahanap siya ng mga sundalo, malamang ganun din ang kanyang mga kasama. Tama ka, Araneo. Kaya delikado kung may makakaalam ng kinaroroonan ng taong ito. Tatang Serino, pwede bang wag mo na lang sabihin sa ibang tungkol dito? Abay syempre naman. Ako ang gumamot ng mga sugat niya. At sa oras na malaman ng mga sundalo na tinulungan ko ang taong ito, paniguradong pati ako mapapahamak. Sasabihin ko na lang sa asawa ko na nanghilot ako ng binti ng kalabaw. Matapos gamutin ng pasyente, nagpaalam na itong aalis. Kaso nga lang napakalakas ng ulan, kaya hindi rin ito nakatuloy. Hanggang sa inabot na ng gabi ang manggagamot sa tahanan nila Araneo.
Dahil nabalot ng kuryosidad, kinuha nito ang pagkakataon para tanungin si Tatang Sereno tungkol kay Ramon. Ay nako, sa dinabi-dami ng pagkakataon. O sige, ipapaliwanag ko. Alam mo iho, matagal ko nang kilala ang taong yan. Ang totoo mag-aaral ko siya eh. Pero pakiusap, huwag mo ring sabihin sa ibang tungkol dito. Lahat ng malalaman mo at sekreto ko at ni Ramon, hindi dapat makarating sa iba. Nagsimula itong magkwento. Ayon sa kanya, mabuting tao si Ramon nung nagsisimula pa lang itong magsanay sa ilalim ng kanyang pagtuturo. Maraming natulungan si Ramon gamit ang natutunang kakayahan. Hindi lang sa panggagamot, kundi maging sa pang-araw-araw na buhay. Kinakatakutan si Ramon dahil sa angkin nitong lakas at kakaibang kakayahan na hindi tinatabla ng bala. Maging ang mga rebelde, pati na rin ang militar, umiiwas sa tuwing makikita nilang naglalakad si Ramon sa daan. Walang sino man ang nagtatangka na gumawa ng masama sa kanilang lugar. Dahil sa oras na malaman ito ni Ramon, hindi ito magdadalawang isip na parusahan ang taong iyon. Depende sa bigat ng kasalanan. Kung minsan ay pinuputulan niya ng kamay o hindi kaya naman ng buong braso, lalo na kung ang taong iyon ay nahuling nagnakaw. At kapag nakapatay naman, kamatayan din ang pinapataw niyang parusa. Hindi magawang pigilan ng mga otoridad si Ramon dahil maging sila, walang kalaban-laban sa taglay nitong kakayahan. Ilang beses nang tinambangan ng mga militar, ngunit walang nagagawa ang mga ito. Bagaman sugatan, hindi nila nagawang mahuli dahil sa taglay nitong bilis. Tatanong ko lang po, Tatang, bakit naman siya pumanig sa mga rebelde? Sa palagay ko, hindi pumanig sa mga rebelde si Ramon. Ang totoo, walang nakakaalam na nandito pa siya sa baryo. Hindi ko alam kung sinong nakalaban niya. Siguradong higit na mas malakas kung ikukumpara sa kanya. Napuruan siya ng husto eh. Pero sa pagkakakilala ko kay Ramon, bukas lang, unti-unti nang hihilom ang sugat niya. Kaya mas makakabuti kung dito na ako magpapalipas ng gabi. Tila ang panahon at tadhana mismo ang nagdidikta kung ano dapat ang mangyari sa mga susunod na panahon. Sige po, maghahanda na lang din po kami ng hapunan. Matapos kumain ay naupo ang mga ito sa sala. Pinag-usapan ang posibleng mangyayari. Napagpasyan din ni Tatang Sereno na sabihin kay Mang Tobias ang katotohanan. Nagulat ang matanda at bagyang kinabahan, ngunit naging kampante ito nang sabihin ni Tatang Sereno na kahit papano ay nakikinig naman si Ramon sa kanya. Pero kahit na ganito, nagpapasalamat ako, Ireneo. Mabuti na lang at nakita mo si Ramon. Malamang patay na ang taong yan. Masyadong matigas ang ulo eh. Kung merong kakayahan siyang paghilumin ng sarili, sino ang nakalaban ng taong yan? At bakit siya napuruhan ng ganyan? Si Ramon lang ang makakasagot ng tanong na yan, Tobias. Antay natin siya magising. Ireneo, makakabuti siguro kung maghahanda ka ng lubid. Talian mo ang paa at kamay ni Ramon para na din sa kaligtasan nating lahat. Ano? Akala ko ba nakikinig sa'yo ang taong yan? Oy nako, Tatang Sereno ah. Parang pinagsisisihan ko na yung pagtulong ni Ireneo kay Ramon ah. Oo, nakikinig yan sa akin. Pero hindi ko siya kayang pigilan sa oras na magising siya. Nanatiling gising ang mga ito dahil unti-unti nang kumikilos si Ramon. At kagaya ng sinabi ni Tatang Sereno, kinabukasan ay nagkamalay na ito. Ramon, naririnig mo ba ako? Mabuti naman at nagising ka na. Ano, kumusta ang pakiramdam mo?
Hindi na itinali ni Araneo ang mga kamay at paa ni Ramon. Dahil kahit nagkamalay na, nangihina pa rin si Ramon. Tatang Sereno? Kayo po ba yan? Teka, nasaan ako? Nandito ka sa pamamahay ni Mang Tobias. Nakita ka ng kanyang anak na walang buhay sa gilid ng tubuan. Halos patay ka na ng madatnan ko eh. Pasalamat ka. Malayo ang ospital sa baryong ito. Kung hindi, baka nasa pangalaga ka na ng mga otoridad. Ano ba ang nangyari, Ramon? At paano ka napuruan ng ganyan? Yung mga sundalo, may kasama silang aswang. At dahil hindi kinaya na makasamahan ko ang puwersa ng kalaban, nagsipagtakbuhan sila. Naiwan ako nakikipagsagupan. Sa palagay ko sinadya nilang lahat para ipaligpit ako. Mga traitor. Kung ganon, ang nangyaring inkwentro sa kabundukan nung nakaraang araw ay para ipaligpit ka. Anong ibig mong sabihin? Anong aswang? Paanong nangyari ang bagay na yon? Mamaya mo na tanungin ang mag-aaral mo. Ang mabuti pa, iho. Humigop ka muna ng mainit na sabaw, Ramon, para tuluyang manumbalik ang lakas mo. Maraming salamat po sa inyo, Mang Tobias, at sa anak mo. Malaki ang utang na loob ko sa kanya. Pilit niyang itinatayo ang sarili. Huwag mong pilitin ang sarili mo, Ramon. Masyadong malalim ang sugat mo sa tiyan. Maaari itong bumuka. Ano ba ang gamit na sandata ng kalaban mo at nagawa ka niyang sugatan ng ganyan? Gaya nga po ng sinabi ko, Tatang. Aswang ho ang nakalaban ko. Meron siyang tangang mutya na bumasag sa kabal at kunat ko. Paanong nagkaroon ng aswang ang hanay ng mga militar? Hindi naman nagsasalita si Araneo. Pinapakiramdaman niya si Ramon. Hindi kasapi ng militar ang aswang na yon. Sa palagay ko, kinontrata siya para ipangtapat sa akin. Kaya maraming salamat sa anak mo dahil nagawa ko pang mabuhay. At sa oras na magkita kami uli, sisiguraduhin ko, pupulutin niya ang bituka niya sa lupa. Nanatili ito sa tahanan nila Araneo sa loob ng mahabang panahon. Bagaman magaling na ang sugat, pinayuhan ito ni Tatang Sereno na manatili muna sa lugar na iyon hanggat hindi pa humuhupa ang tensyon sa kabundukan. Tama ang Tatang Sereno mo, Ramon. Walang sino man ang maghihinalang nandito ka dahil wala namang pumupunta dito. Nga pala, mamaya lang ay uuwi na si Araneo. Inutusan ko kasi siyang lumuwas ng bayan para magbenta ng mga alaga naming manok. Ay pagdating ng anak ko, siya na muna ang makakasama mo dito ha, sa loob ng ilang araw. Kailangan kong puntahan ng aming palayan sa kabilang baryo. Gagapasin na kasi at kailangan merong bantay doon. Pagsapit ng hapon ay dumating na si Araneo. Kinausap ito ng ama tungkol sa pananatili ni Ramon. Ikaw na muna ang bahala sa panauhin natin ha. Tulungan mo siyang linisin ng mga sugat, lalong-lalo na sa likod ha. May hirapan siyang abutin ng mga yon. Sige ho, tay. Ako na ang bahala. Kinabukasan maagang umalis ang matanda. Habang nagsisibak ng kahoy, nagulat ang binata dahil dinampot ni Ramon ang isa pang palakol at tinulungan nito. Naku Ramon, hindi ka pa pwedeng gumawa ng mabigat na gawain. Sariwa pa yung ilan sa mga sugat mo, mamaya bumukas yan eh. Huwag mo kong alalahanin, bata. Magaling na ang mga sugat ko. At isa pa, nakakaburyong maupo lang sa loob ng bahay. Kaya pala, hindi ba ako nakakapagpasalamat sa pagligtas mo sa akin? Maraming salamat sa iyo ha. Kung hindi dahil sa ginawa mo, malamang pinagpepiesta na ako ng mga bulate. Naku wala ho yun Manong. Masaya ho ako at nanumbalik na ang lakas nyo. Pero maiba ako. Ano na yung susunod mong gagawin? Gaya ng sinabi ni Tatang, mananatili muna ako dito
magpapalamig. Pagkatapos hahanapin ko yung aswang na yun, pupugutan ko yun ng ulo. Medyo nakakatakot ito kapag nagsasalita. Pero nararamdaman ni Araneo, mabuting tao si Ramon. Habang nagsisibak ng kahoy, napansin ng binata ang mga pilat sa katawan ni Ramon. Maliban sa mga bagong sugat, mas lalong nakaagaw ng atensyon ng binata ang mga tattoo ni Ramon sa katawan. Manong, pwede ko bang malaman kung ano yung mga tattoo na yan? Ito ba? Mga dasal yan. Si Tatang Serino naglagay nung nagsasanay pa lang ako. Mga pangproteksyon, pangkabal. Ito ang dahilan kung bakit hindi ako tinatabla ng bala. Ganun mo ba? Kung meron ka niyan, bakit ka nasugatan ng kalaban mo? Aswang ang nakalaban ko. Meron siyang tanga na mutya na bumabasag ng lahat ng depensa. Eh di, delikado pala kung magkakaharap kayo uli. Paano mo siya matatalo, Manong? Kung sakaling magkasagupa uli kayo, eh di ba nababasag niya yung, ang tawag dun? Tangan? Yung mutya? Napangiti si Ramon. Naupo sa tabi ni Araneo. Alam mo, ang dami mong tanong. Pero sige, sasagutin ko na. Napansin mo ba yung mga pilat ko sa katawan? Hindi lang isa, 2 o 3 beses na akong kamuntikang mapahamak. Pero ang bawat kabiguan, kinapupulutan ko ng aral, pinaghahandaan, para kung sakaling masaglak man ako sa parehong sitwasyon, alam ko na ang gagawin ko. Napagandaan ko na ang susunod naming pag-aarap. Kaya nga nandito ako ngayon dahil inaantay kong matapos si Tatang Serino sa ginagawa niyang kabal. Matanong ko lang ho, mahirap po bang mag-aral ng lihim na karunungan? Pasensya na, nagtatanong na naman ako . Gusto ko lang kasing maunawaan kung bakit may mga taong kagaya nyo nag-aaral ng ganyan. Para saan? Hindi mahirap ang pag-aaral ng lihim na karunungan. Napakadali lang namang kabisaduhin ng mga dasal Pero ang pinakamahirap, ang pagsubok na maaaring pagdaanan habang nasa kalagitnaan ka ng pagsasanay. Susubukin ito ang katatagan ng iyong isipan at damdamin. Nariyan pa ang tukso ng mga demonyo na pilit kang hihilahin hanggang sa gustuin mo na lang na sumuko. Maraming bagay pang natutunan ang binata mula sa kanya. Isang babala ang ibinigay ng Ginoo. Kung ako sa iyo, Araneo, huwag mo nang tangkain pag-aralan ng lihim na karunungan. Magugulo ang buhay mo. Mas maganda pang mamuhay ng payapa at normal. Ang importante lang naman, marunong kang rumespeto sa kapwa mo nang sa ganon ay re-respetuhin ka din nila. Pagsapit ng hapon, habang nagpapasok ng mga tuyong kahoy, dumating si Tatang Serino. May dalang pagkain para kay Ramon. Hindi pa gaanong naghihilom ang mga sugat mo, Ramon. Bakit nagbubuhat ka na ng mabigat? Ay, ito ba? Wala to, Tatang. Kaya ko naman At isa pa, mabilis lang naman na gumaling yung mga sugat ko. Halos hindi ko na nga nararamdaman yung sakit Bueno, may dala akong pagkain at ito. Natapos ko nang gawin ang habak na sinasabi mo. Pero hindi ka pa rin pwedeng umalis. Nasa paligid pa ng kabundukan ng mga militar. Hindi lang po militar ang kailangan kong iwasan, Manong. Maging ang mga rebelde. Mga traidor sila. Kaya lang naman ako napasama sa kanilang pangkat. Ang sinabi ni Commander Lemuel, isang kriminal ang kanilang papatayin nung gabi bago ang engkwentro. Hindi ko alam na isa palang paring tumutulong sa mga sugatang sundalo ang gusto nilang ipatumba. Kaya nga noon pa man sinasabi ko na sa'yo, walang maidudulot na kabutihan ang ginagawa mo. Oo, nililinis mo ang kasamaan, pero hindi mo pwedeng ipaunawa sa batas na mabuti ang iyong hangarin. Dahil una sa lahat,
labag sa lituntunin ng tao ang pagkitil ng buhay. Kahit gaano pa kalinis ang intensyon mo, Ramon, masama ka pa rin kapag tinignan sa usapin ng batas. Alam ko yun, Tatang. Pero wala na ako magagawa eh. Hindi ako nakinig sa inyo nung una. Pinairal ko ang galit. Nagpadala sa bugso ng damdamin. Kaya eto ako ngayon. Wala nang takas sa kumunoy na kinasasadlakan ng buhay ko. Kapala, Ireneo. Nadaanan ko ang tatay mo. Ibinili niyang pumunta ka doon sa palayan niyo. Mukhang kailangan niya ng kasama sa pagbabantay ng mga naipagpag na palay. Sumasalakay na naman ang mga magnanakaw. Ramon, ang mabuti pa sumama ka sa kanila. Nang sa ganon may katuwangang matanda kung sakaling may magtangkang magnakaw ng mga inaning palay. Walang problema sa akin, Tatang. Mas mabuti nga yun eh. Para makapaglakad-lakad naman ako. Sige po, Tatang. Ihanda ko lang po yung mga gamit. Pagkatapos naming pakainin yung mga alaga namin, tutuloy na ho kami sa palayan. Malapit ng maggabi nang lumakad ang dalawa. Sinadya ito ni Ramon para walang masyadong makapansin sa kanila at hindi malaman ng mga taga-baryo na pansamantala siyang naninirahan sa tahanan ni Mang Tobias. Ilang sandali pa, narating nila ang palayan. Nakita nilang may siga sa harapan ng kubo kung saan nakalatag ang mga uhay na hindi pa napapagpag. Naroon din ang mga sako ng palay. Nakaupo ang matanda sa atangan ng kubo habang nagmamasid sa paligid. Magandang gabi po, Tay. Pasensya na po, medyo ginabi kami ng dating ha. Kailangan kasi naming tapusin yung gawaing bahay bago tumuloy. Ayos lang, Ireneo. Mabuti naman at nandito ka rin, Ramon. O kumusta? Ano na ang lagay ng sugat mo? Maayos na po ang pakiramdam ko, Manong. Maraming salamat po sa inyo. Eto, nagdala kami ng makakain. At saka dumaan kami ni Ireneo sa kabesera para bumili ng 1 galon ng tuba. Pampainit ng katawan. Habang masayang nag-uusap ang mga ito, tila nawala sa isip ng mag-ama ang takot sa Ginoo. Sa kabila ng katotohanan, kaharap nila ng mga sandaling iyon ang kinakatakutang berdugo. Nagsalitan ang mga ito sa pagbabantay ng mga palay. Wala namang nangyaring kakaiba ng gabing iyon. Ngunit kinabukasan, habang patuloy sa pag-akot ng mga nagapas na palay, napadaan ang mga nagpapatrolyang sundalo. Isa-isang sinisiyasat ang mga naroon. Mabuti na lang napansin ito ni Ireneo, kaya naman kagad binigyan ng babala si Ramon. Manong magtago po kayo. Nandito yung mga sundalo. Ganun ba? O siya, bumalik ka na sa tatay mo. Ako nang bahala. Hindi ka dapat makitang kasama ko. Dali-dali itong umakyat sa puno. Laking gulat ni Ireneo dahil biglang nawala sa kanyang paningin ang Ginoo. Tanggalin niyo ang mga takip sa inyong muka. May hinahanap kaming tao. Napansin ni Ireneo na may kasamang sibilyan sa pangkat nito. May mga medalyong suot at merong nakasugbit na itak sa bewang. Sa isip ng binata, ito marahil ang nakasagupa ni Ramon. Tatay, yan siguro yung sinasabi ni Manong Ramon. Huwag ka nga maingay. Mamaya marinig ka ng mga yan eh. Mapaghinalaan pa tayo. Maya-maya ay napalingon sa kanila ang isa sa mga sundalo. Tinawag ang mag-ama. Kayo dyan! Hindi nyo man narinig ang sinabi namin? Pumunta kayo dito. Tanggalin nyo yung mga takip sa mukha nyo. Dali-dali namang sumunod ang dalawa. Pagkarating doon, nilapitan sila ng sibilyang kasama ng mga sundalo. Tinignan mula ulo hanggang paa si Ireneo. Inamoy ang binata na parang aso. Wala dito ang hinahanap natin. Ngunit patuloy itong nakatitig kay Ireneo
Nakahinga ng maluwag ang mga ito. Nagpatuloy sa pagtatrabaho. Umalis na ang mga sundalo sa lugar nang masiguradong wala na ang panganib. Dali-daling bumaba ng puno si Ramon at nilapitan ang mag-ama. Manong, pasensya na kayo pero hindi po tayo pwedeng umuwi sa bahay niyo. Ang taong kasama ng mga sundalo, siya ang nakasagupa ko. Alam niyang kasama niyo ako at siguradong mamayang gabi, hindi yun magdadalawang isip na sugurin tayo. Ay kung ganon, anong mas makakabuti natin gawin? Ihatid ko muna kayo sa bahay ni Tatang Serino. Ako na po ang bahalang magpaliwanag sa kanya. Sa ngayon, bilisan na natin bago pa sumapit ang dilim. Iniwan ng mga ito ang gapasan. Ipinagkatiwala sa mga tao ang naaning palay. Kampante naman ng matanda. Walang magnanakaw sa mga ito dahil na rin sa presensya ng mga sundalo sa lugar. Pagdating sa tahanan ni Tatang Serino, ipinaliwanag ni Ramon ang nangyari. Pumayag naman ng manggagamot na pansamantalang manatili sina Ireneo sa tahanan nito. Mas mabuti ngang dumito na muna kayo, Tobias. Masyadong mapanganib kung uwi kayo sa bahay nyo. Siguradong alam na ito ng kalaban ni Ramon. Pero ikaw, anong binabalak mo? Ako ang haharap sa kanila. Maiwan kayong dalawa dito, Mang Tobias. At huwag kayong susunod sa bahay nyo. Doon ko sila kakatagpuin. Dalin mo ang itak na ito. Alam kong wala na mga sandata mo at ito na lang ang tanging naiwan. Habang inaabot kay Ramon ang isang ginunting. Salamat, Manong. Sapat na ang sandatang ito para malabanan ko ng harapan si Rizal. Matapos ang pag-uusap, kagad na itong lumakad. Lingid sa kalaman ng lahat, sinundan ni Ireneo ang Ginoo pauwi ng kanilang tahanan. Hindi naman ito namalayan ni Ramon dahil nagmamadali siyang makarating sa lugar. Padilim na ng mga oras na yon at dahil walang tao sa tahanan, wala ring ilaw na nakasindi. Marahang naglakad si Ramon papasok ng bakuran. Naupo ito sa atangan ng tahanan. Nagmasid naman sa malayo sa Ireneo dahil gusto nitong makita ang labanan sa pagitan ng aswang at ng bertugo. Ilang oras ang nakalipas, ngunit wala pa ring dumadating na kalaban. Halos makaidlip na si Ireneo sa kinaupuan. Tadtad na din ng kagat ng lamok ang braso at binti. Ngunit hindi siya pwedeng gumawa ng ingay dahil malalaman ni Ramon na naroon siya sa lugar. Sa kasamaang palad, habang nagmamasid, isang lalaki ang biglang naupo sa tabi ng binata at nagsalita. Alam mo bang masama ang nakikiusyoso? Yan ang problema sa inyong mga kabataan. Mahilig kayong sumuway sa bilin sa inyo. Ayan tuloy, napapahama kayo. Hinawakan nito si Ireneo sa braso. Binitbit papunta kay Ramon. Napatayo naman ang Ginoo nang makita ang binatang kasama ni Rizal. Ireneo, anong ginagawa mo dito? Hindi ba sinabi kong huwag kang susunod? Rizal, bitawan mo si Ireneo. Wala siyang kinalaman dito. Walang kinalaman. Kung hindi dahil sa kanya, wala na sana akong problema ngayon. At dahil tinulungan ka ng batang to, damay na rin siya sa kaguluhan. Ikaw ang may kasalanan kung bakit siya mamamatay. Ako ang kalaban mo, Rizal. Kaya ako ang harapin mo. Huwag kang duwag na nagtatago sa likod ng mga inosente. Ako pa ngayon ang duwag.
Matapos mong patayin ang kapatid ko. Wala silang kalaban-laban, Ramon. Inihagis ito sa sulok si Araneo. Hinarap niya si Ramon. Binunot ng Ginoo ang kanyang sandata. Naglakad papunta sa kalaban. Walang pagdadalawang isip na sumugod si Rizal. Kitang-kita ni Araneo ang matalas nitong kuko at ang nagliliwanag na mata ng kalaban. Hindi ito makapaniwalang nasa harapan niya ang isang totoong aswang. Patuloy na pinapanood ng binata ang laban. Nasaksihan nito kung paanong kumilos si Ramon. Ayos ah. Sa nakikita ko, mukhang nanumbalik na ang kapangyarihan ng kabal mo. Pero ang tanong, hanggang saan ang itatagal niyan? Hindi na ito kagaya ng nauna. Sapat na ang taglay na bisa ng kabal na ito upang matalo ka. Huwag kang masyadong magpakampante. Hindi ka pa rin ba nadadala? Tingnan mo ang nangyari sa'yo noong nakaraang laban. Para kang karning tinadtad. Kung hindi ka lang nailigtas ng... Teka, nasaan ang kasama mo? Habang iniikot ang tingin sa paligid, kinuha ni Ramon ang pagkakataon para usalin ang kanyang dasal pang sa bulag. Nang ibaling ng kalaban ang tingin sa kanya, wala na ito sa kinakatayuan. Samantalang si Araneo naman, nagtago sa likod ng malaking puno. Pinagmamasdan nito ang kilos ni Rizal. Napagtanto na wala itong kakayahan na bumasag ng sabulag. Maya-maya pa ay napasigaw ito. Bumulwak ang dugo mula sa likuran. Nilingon nito ang pinagmulan ng atake, kaso nga lang wala siyang nakita. Mukhang hindi mo kayang basagin ang bertud ng hunyango. Alam ko na ang kahinaan niyong mga aswang, Rizal. Sa inabahaba ng panahong nakalaban ko ang mga kalahi mo, pinag-aralan ko ang bawat detalye ng lakas at kahinaan niyo. Kaya saan mong pagkatapos nito, isusunod ko naman ang mga natitira mong kalahi. Hindi pa rin malaman ni Rizal kung saan nanggagaling ang boses, hanggang sa muling sumalakay si Ramon. Sa pagkakataong iyon, isang hiwa sa dibdib naman ang ibinigay ng Ginoo, dahilan para mapalood si Rizal at tuluyang manghina. Walang iya ka. Anong ginawa mo sa katawan ko? Bakit hindi ako makgalaw? Ang ginunting na ito ay itinubog sa dugo ng babaeng usa. Alam kong lason para sa inyo. Unti-unti nitong pahihinain ang pisikal mong lakas hanggang sa tuluyang maparalisa ang lamang loob mo. Dahan-dahang hihinto ang tibok ng puso mo na parang may kung anong pumipiga. Wala ring hangin na papasok sa baga mo. Unti-unti itong mamamatay. Kasabay nun, ang pagsabog ng mga ugat sa utak mo dahil hindi na nakakababa ang dugo mula sa ulo mo. Maya-maya pa, lumabas na ang dugo sa ilong, tenga, pati na rin sa mga mata. Bigla na lang itong natumba. Hinawakan ng Ginoo ang buhok ni Rizal at dahan-dahan itong itinaas. Alam kong buhay ka pa, Rizal. May mga huling habilin ka ba? Sabihin mo na nang may parating ko sa mga kaanak mo sa oras na makaharap ko sila. Walang iya ka. Oo, natalo mo ako ngayon. Pero wag kang magpapakampante. Dahil sa mga oras na ito, alam na ng aking mga kaanak na ikaw ang kakaharapin ko. Sa oras na hindi ako makabalik ng buhay, alam nila kung ano ang kailangang gawin. Wala akong pakialam. Aantayin ko sila at ubusin.
Huwag kang mag-alala. Isasabit ko rin ang ulo nila sa tabi mo. Tinagpas nito ang ulo ni Rizal. Inilagay sa mahabang buho ng kawayan. Dinala niya sa gilid ng kalsada at doon itinayo. Nilingon nito si Araneo. Inutusang bumalik sa tahanan ni Tatang Serino. Matapos ay umalis na ito sa lugar. Pagdating sa tahanan ni Tatang Serino, nakita nito si Ramon nakikipag-usap sa dalawang matanda. Napatigil lang ito nang makitang papasok na ang binata. Ano bang pumasok sa utak mo, Araneo? Hindi ba sinabi ko na huwag kang susunod? Anong ginagawa mo sa lugar? Pasensya na po, Manong. Pero kasi gusto ko lang makita kung paano ka makipaglaban eh. Pasensya na po, alam ko mali. Dahil kamunti ka na ako mamatay eh. Pero kahit magalit pa kayo, sasabihin kong sulit ang naramdaman kong takot. Naunawaan ko na po yung lahat ng tungkol sa inyo eh. Napakatigas ng ulo mo. Ay nako, kinabahan ako sa nangyari kanina. Akala ko tutuluyan ka ni Rizal eh. Huwag mo nang uulitin yun. Sa susunod na sasama ka, magsabi ka. Nagulat si Araneo sa sinabi nito. Nako Ramon, huwag mong pinapalaki ang ulo ng binatang yan. Pareho kayong mapapahamak. Ano magsabi ka? Alam ni Araneo ang mangyayari at nasa kanya kung uulitin pa rin niya ang bagay na yun o hindi. May sariling pagpapasya ang binatang ito at alam kong kaya niyang panindigan ng anumang gagawin niya. Napailing na lang si Tatang Serino. Hindi naman makapagsalita si Mang Tobias. O Tobias, anong nangyari sa'yo? Parang napako yung dila mo. Ay nako, Tatang Sereno. Ay sino ba namang hindi matutulala? Yung anak ko kamunti ka ng lapay ng aswang. Ay baka patay na yan dapat eh. Hindi naman siguro gagawin ni Rizal ang bagay na yon. Nabibilang siya sa angka ng mga aswang na hindi kumakain ng tao. Kinukuha nila ang lakas mula sa isang bertud na hawak ng kanilang patriarka. At yon ang kailangang paghandaan ni Ramon. Anumang oras, siguradong malalaman nila na wala na ang isa sa mga galamay. Ang tinutukoy nitong lahi ng mga aswang ay ang tinatawag na dulmanan. Bagaman nabibilang sa uri ng pangkaraniwang aswang, hindi maitatanggi ang lakas ng mga ito. Kagaya ng mga pangkaraniwang aswang, sa gabi umeepekto ang kanilang kapangyarihan, kaya kailangan nila ng mga mutya para maprotektahan ang mga sarili. Balik tayo sa kwento. Nang mga oras na yun, kausap ni Ramon si Araneo. Samantalang ang dalawang matanda naman magkarap sa mesa habang umiinom ng tuba. Hindi mawala sa isipan ko kung bakit ang bilis maghilom ng sugat ni Ramon. Maaari mo bang sabihin sa akin ang dahilan, Tatang Sereno? Siguro nga, wala na akong dapat itago tungkol sa pagkatao ni Ramon. Naging malapit na rin siya sa inyo. Kaya naman wala na sigurong dahilan para ilihim pa ang bagay na to. Si Ramon ang nakapatay sa kapatid ni Rizal na tagapagmana ng bertud ng kanilang angkan. Sa makatuwid, nasa loob ng katawan ni Ramon ang bertud na iyon. Ito ang dahilan kung bakit napakabilis maghilom ng mga sugat niya. Meron siyang kakayahang gumamit ng malakas na sabulag. Maliban pa dito, ang kaalaman niya sa lihim na karunungan, higit pa sa isang aswang ang kakayahang taglay ni Ramon. Siguro naswertehan lang siya ni Rizal kaya napuruan noon. Lingid sa kalaman ng matanda, nakatayo sa likod nila ang dalawa. Umaga nang mangyari ang pagsalakay nila Tatang, kaya hindi gumana ang bertud. Masyado ding malalim ang sugat ko at marami ng dugo ang nawala, kaya hindi na ako nakapag-usal ng mga dasal. Nagulat si Tatang Serino nang marinig ang boses ni Ramon. Humingi ito ng paumanhin
dahil sa sinabi nito kay Mang Tobias ang kanyang sikreto. Wala kang dapat ipag-alala, Ramon. Ligtas sa amin ang sekreto mo. O siya, maupo ka na at saluhan mo kami. Masasayang lang ang tubang ito kapag pinaabot pa natin ang umaga. Kinabukasan, nagpaalam na babalik sa kanilang tahanan sila Araneo. Ngunit pinigilan ito ni Tatang Serino. Tobias, alam kong nag-aalala ka sa mga alaga mong hayop. Pero isipin mo ang kaligtasan niyong mag-ama. Maaaring doon sumalakay ang mga kalahi ni Rizal at siguradong madadamay kayo. Huwag po kayong mag-alala, Tatang. Sasamahan ko sila. Ako po ang bahala. Mabuti naman kung ganon, Ramon. Tamang-tama, luluwas din ako ng bayan para puntahan ang anak ko. Sige na, humayo na kayo bago paabutan ng dileba. Habang nasa daan, napansin ni Araneo na wala na ang inilagay na ulo ni Rizal. Kinuha na siguro ng mga taga-baryo yung ulo ni Rizal. Wala na kasi sa pinaglagyan mo, Manong eh. Napalingon si Ramon sa lugar kung saan inilagay ang ulo. Malamang ganun na nga ang nangyari. Pero may suspetsya ako na hindi mga taga-baryo ang gumawa nun. Malalaman natin mamaya pagdating sa bahay nyo. Naalala ni Araneo na hindi nila inilibing ang katawan ni Rizal, kaya maaaring naiwan itong nabubulok sa loob ng bakuran. Wala ring makakapansin noon dahil wala ring dumadaan sa kanilang lugar. Maliban na lang kung sasadyain silang puntahan ng mga tao. Nanlaki ang mga mata ni Araneo nang mapansing wala na ang katawan ni Rizal. Ni isang bakas, wala nang naiwan sa lugar. Saan napunta yun? Di ba dito lang natin iniwan? Oo, tama ka. Nandito lang yon at kung nawala na ang ulo ni Rizal, malamang kinuha ito ng kanyang mga kaanak. Pumasok kayo sa tahanan. Huwag kayong lalabas kahit ano mangyari. Pagpasok ni Mang Tobias sa loob ng tahanan, nagtanggal ng kasuotan si Ramon. Naupo ito sa lupa at itinarak ang kanyang ginunting. Nagsimulang mag-usal ng mga dasal. Inihaplos nito ang palad sa lupa. Ipinahid sa katawan ang kumapit na putik. Nanlaki ang mga mata ni Araneo dahil nakita nitong bagyang nagbago ang mukha ni Ramon. Tila mas tumalas ang titig nito at ang mga angil ay bagyang humaba. Alam kong nandyan lang kayo sa paligid. Bakit hindi kayo maglabasan para matapos na ang gulong ito? Matapos ay naglabasan ang ilang figura ng tao sa tubuan. Sa tansya ni Araneo, nasa 10 katao ang mga ito. Naku, naloko na. Napakaraming kalaban ni Ramon. Paano siyang mananalo niyan? Magtiwala lang po kayo sa kanya, tay. Narinig mo naman siguro yung sinabi ni Tatang Serino, di ba? Muling ibinaling ang tingin kay Ramon. Unti-unting lumalapit ang pangkat sa kinakatayuan nito, hanggang sa tuluyang lumantad ang mga itsura. Sa wakas, nagkita din tayo. Ilang kalahi ko na ba ang napatay mo? Hindi ko na mabilang. Sa palagay ko ngayon, parang madadagdagan pa eh. Masyado ka mayabang. Hindi mo ba nakikita? 10 laban sa isa. Sa palagay mo mananalo ka? Hindi usapin ang bilang dito. Kung hindi ang kakayahan niyong makipaglaban. Maya-maya ay naglaho ito sa paningin ng kalaban. Maging sina Araneo, hindi alam kung saan ito napunta. Isa-isang bumagsak ang mga kasamahan ng lalaki. Napasigaw ito sa sobrang galit. Lumabas ka! Lumaban ka ng patas! Ang lakas ng loob mong gamitin sa amin ang bertud ng aming ama! Hindi sumasagot si Ramon. Patuloy na nagbabagsakan ang mga kasamahan ni Abong hanggang sa iilan na lang ang natira.
Mula sa 10, naging 3 na lang kayo. Ngayon sabihin mo sa akin, Abong, may kabuluhan pa ba ang bilang nyo? Ngunit hindi pa rin ito nakikita ni Abong. Harapin mo ko. Pagbayaran mo ang mga kasalanang ginawa mo. Matapos ay bumagsak na ang 2 pa nitong mga kasama. Bumubulwak ang dugo sa leg ng mga ito mula sa matalas na sandata ni Ramon. Nakatayo na ang Ginoo sa harapan ng kalaban. Tinitigan niya ito ng harapan. Walang reaksyon sa kanyang muka. Ngayon, tayong 2 na lang ang natitira. Gusto mong pagbayaran ko ang pagkamatay na mga kauri mo? O sige, subukan mo. Sumugod si Abong. Isang malakas sa suntok sa sikmura ang ibinigay ng Ginoo. Isinilid sa talukab ang hawak na sandata. Nilabanan si Abong gamit ang kanyang kamao. Tuloy-tuloy ang pag-atake ng kalaban. Ngunit hindi ito magawang sugatan ni Ramon. Anong ginawa mo? Bakit hindi tumatalab sa iyo mga kuko ko? Natuto na ako sa mga nakaraang karanasan. Salamat kay Rizal dahil ibinunyag niya ang sekreto ng kakayahan niyo nung araw na magkasagupan kami. Gumanti ito ng atake. At sa bawat pagtama ng kamao nito sa katawan ni Abong, ay siya namang pagbulwak ng dugo sa bunganga nito. Hanggang sa hindi na kinaya ng katawan ng aswang ang parusang dulot ng suntok ni Ramon. Napaload na lang ito sa lupa habang patuloy na sumusuka ng dugo. Hanggang dito na lang ang panggugulo nyo. Siguro naman sapat na ang perwisyong dinulot nyo sa pagitan ng rebelde at mga sundalo. Salamat sa inyo. Maraming tao ang nadamay. Hindi ba yon ang gusto ng pamahalaan? Ang magkaroon ng digmaan nang sa ganon magkapera sila mula sa inaangkat na sandata. Sinusunod lang namin yung utos, Ramon. Pero wala kaming pinagsisisiyan doon. Kayong mga tao mismo ang naglalagay sa sarili nyo sa kapamakan dahil sakim kayo sa pera. Ginamit niyo naman ang kahinaan naming mga tao upang maggasik ng kaguluhan. Pasensya na. Pero hanggang dito ka na lang, Abong. Grabe na ang ginawa niyong perwisyo. Hinawakan ni Ramon ang leg ni Abong. Binunot ang sandata. Sabay tarak sa katawan nito. Napangiti si Abong habang marahang binubunot ng Ginoo ang kanyang sandata. Sa wakas, tapos na ang paghihirap. Ito ang huling katagang narinig ni Ireneo mula kay Abong bago ito tuluyang pugutan ni Ramon. Sa pagkakataong iyon, hindi na inilagay ng Ginoo ang ulo ng mga aswang sa buho. Sa halip inilibing niya ang mga ito sa gitna ng kagubatan. Matapos ang kaganapan, nagpaalam si Ramon na aalis. Bagaman labag sa kalooban ni Ireneo, wala na itong magagawa dahil hindi naman ito ang buhay na nakagisnan at nakasanayan ng kaibigan. Huwag kang mag-alala. Patuloy pa rin akong bibisita dito. Basta huwag ka lang magiging sanhi ng kaguluhan. Wala kang magiging problema sa akin, Ireneo. Siguraduhin mo lang nadadalaw ka ha. Kung hindi, araw-araw akong iinom. Tapos magwawala ako sa baryo para magpakita ka. Bahala ka sa buhay mo. Tignan natin kung sinong magiging kahiyahiya. Pero seryoso, Manong. Wag mo sana kaming kalimutan ha. Nandito lang ang tahanan namin, palaging bukas para sa'yo. Maraming salamat, Ireneo. Malaki ang utang na loob ko sa inyong mag-ama at habang buhay ko itong tatanawin. Matapos ang pag-uusap na yun, hindi na muling nagpakita si Ramon sa baryo. May ilang nakapagsabing napatay ito sa engkwentro. May ilan ding nagsasabi nakita itong pagala-gala sa syudad ng Bacolod. Walang tiyak na impormasyon tungkol sa totoong nangyari kay Ramon. Ngunit para kay Ireneo, mananatiling buhay ang alaala ng kaibigan,
lalo na ang mga aral na iniwan nito sa kanya. Sa kasalukuyan, naninirahan na si Ireneo sa Maynila kasama ang kanyang pamilya. Paminsan-minsan, umuwi ito sa La Castellana upang bisitahin ang puntod ni Mang Tobias at Tatang Serino. Sa tuwing nagpupunta siya sa lugar, hindi maiwasan ni Ireneo na maalala ang kaganapan ng mga panahong nakasama niya si Ramon, ang isang tao na kinakatakutan ng mga rebelde, sundalo, maging ng mga aswang.